Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel nito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Mga naulila ng mga mandirigma nating nasawi yung sa 44 siyempre meron hong mga anak yon o otomatiko kasi yun meron hong scholarship yung mga anak ng mga sundalo nating nasawi. Pwede ho silang mag-avail diyan sa scholarship na yan kung meron silang naulilang mga bata. Ngayon ho, hindi ho natin malaman kung anong nangyari diyan sa scholarship na yan. Baka pinamigay na rin bilang ayuda. Kasi wala hong ginawa tong administrasyon na to kung di mamigay ng ayuda. Pakinggan ho natin itong mga banat na to nitong si Manong Ted Pailon, ito naman kasi si itong si ano pangalan no, Jean Pajardo busy na yun. Sir, Manong Ted, alam ko naman busy yun. Maraming pinagkakaabalahan niya si Jean Pajardo. Ito, pakinggan ho natin itong mga kababayan. Lakas ng Yung loob sa game. pamilya namin. Yan nga po ang tinig ni Ginang Julie Kayang-o, ang naulilang asawa ni PO1 Gringo Kayang-o. Nakabilang po siya sa 44. Kami po natawag sa spokesperson po ng PNP no, sa isyong ito pero hindi ho kami sinasagot as in no, ng kanila pong spokesperson. Ito pong Ano yan, pa-importante yan si Jean Pajardo. Oy, Jean Pajardo, pagka tinatawagan ka ni Manong Ted, sumagot ho kayo. Importante yan Pag-aaral yan ng mga mandirigma nating ibinuhi sa kanilang buhay para maprotektahan ang mga ordinaryong Pilipino. Ingan lang naman yung unless na lang, alam mo kung saan napunta yung para sa scholarship na yan, Jean Pajardo. si General Pajardo na ngayon po ay Region 3 Director din po ng PNP. Nakailang tawag ho kami as in, Grabe naman yan. opo, as in wala siyang sagot na para bagang hindi importanteng tawag namin sa kanya. Grabe naman yan. Yan ang hirap dito sa mga dito sa mga taga-PNP. Kasi entitled ho yung nakita nyo naman ang angas ni Marbil, di ba? Nakita nyo ho, ayan, nasakto pa kay Pastor Kibuloy, number 53 sa balota. Nakita nyo ho mga kababayan yung mga inasal ng PNP nung kinubkub ho nila, yung KOGC compound dyan sa Davao City. No? Talaga, kahit dito, hihingi na lang ng panayam itong programa nitong si Manong Ted ayaw pang sila na nga tumatawag. Dapat nga narinig nyo na mayroong nagrereklamo na pamilya kaanak ng isa sa mga nasawi diyan sa 44. Tapos kayo na nga yung tinatawagan, dapat kayo na nga makipag-ugnayan Kaya kung talagang kung talagang paglilingkod ang nyo, yung gusto nyo mangyari. Kaso tinatawagan na kayo, ayaw nyo pa sumagot. Ganyan ho talaga sila ngayon dyan sa PNP. Yan refleksyon ho yan sa bawat ahensya ng pamahalaan kung ano hong nakikita nyong serbisyong ibinibigay nila sa ating mga kababayan. Yun hong refleksyon ng pamunuan na dyan sa mga humahawak sa kanila, sa Malacanang, sa DILG, mga ganyan din ho. Kung ano yung bumababa sa baba, yun ho ang ginagawa nila sa taas. Nung panahon ni Tatay Digong, kahit pa paano naibsan yung korupsyon, talagang yung kriminalidad talagang kumbaga nabawasan. Ngayon dahil nung mga panahon na yun, napaka-vocal ni Tatay Digong sa mga nangyayari sa ating bansa, mayat-maya talagang binibira niya itong mga dorigista. Kahit pa paano ho, walang mga batang natatagpuan na kulang-kulang ang piyesa sa katawan, walang mga nag-aamok dahil high na high sa ipinagbabawal na pulburon. Wala hong ganun tayo nababalitaan nung panahon ni Tatay Digong. Mga bata isinisilid sa sako, natatagpuan sa ilog, wala hong ganun.
Pero ngayon, dahil bangag ang presidente, lahat ng ginagawa nila diyan sa baba, puro falsifikado. Ma'am, ang tawag po namin sa inyo ay para po dito sa katanungan ng mga pamilya ng SA-44 doon sa ipinangako ng gobyerno na scholarship sa mga Valor of Medal awardees. Yan pong aming tanong sa inyo, ma'am. Hindi kayo nasagot. Bakit? Siyempre, ano siya, sino ba naman si Manong Ted, di ba? Ganyan ho yang si Jean Pajardo. Ano ho yan, nakita nyo ho yung mga nung panahon nung last year September, nakita nyo ho kung paano nila palipitin yung tunay na nangyayari diyan sa KOGC. Konektado ho lahat yan. Kung anong nakikita nyo ho sa inyong kapaligiran ngayong panahon na to, ngayon dyan, sa peace and order, sa pagtrato lang ho ng mga nakaupo ngayon, mga opisyal ng PNP, dito sa mga reporter, dito sa mga anchor, dito sa mga concern ng ating mga kababayan sa kanila, makikita na ho natin na talagang mayroong problema sa pamunuan ng PNP ngayong mga panahon na to. At naniniwala tayo pagka nanalo yang sila Atty. Vic Rodriguez, Pastor Apollo Kibuloy, yung mga kandidatong sinusuportahan natin, naku, may ano ho yan, kumbaga maaareglo yung mga yan. Kahit pa paano, medyo kikilabutan niya si Jean Pajardo pagka alam niya na senador na pala yan si Pastor Kibuloy. Naku, yari. Di ako pwede basta-basta mag-ano-ano dito, mayayari ako. Ganun meron nun silang ganun na, kasi ngayon yung mga senador ngayon, di sila mga behave sila Lalo na yung ibang mga re-electionist, di ba? Medyo sila, kumbaga tumatansya sila. Pero kung ako dito sa mga re-electionist natin, makipagsabayan na rin na ho kayo, sir. Senator Bong, makipagsabayan na ho kayo. Kung ano yung mga nakikita nyong kabalbalan dito sa administrasyon na to, tirahin nyo na ho, banatan nyo na ho. Wala na yung tipong padimure-dimure. Diba? Yung pamainin pa kayo, wala nang gano'n. Birahin nyo na. Kasi yun ang gusto ngayon ng ating mga kababayan. Bakit pagka nagsasalita yang si Tatay Digong, ang daming nakikinig, ang daming kinikilig, ang daming nag-aabang kung anong susunod niya sasabihin, o ang daming naniniwala sa kanya. Hindi ho mainhin si Tatay Digong. Hindi ho niya kayo dadaan doon sa mga yung tipong bola-bola, hindi kayo bobolahin yan. Bibirahin niya ho kayo, sasabihin niya sa harapan niyo na kurap ka, manahimik ka, sinungaling ka. Hindi ho kanya bobolahin. Yang ginawa niyo na yan, mali. Di ho ba kayo nahihiya para doon sa ibang mga kaalyado ni Tatay Digong? Hindi ko sila tinitira, hindi ko sila binabanatan. Mahiya naman ho kayo kay Tatay Digong. Mahiya naman ho kayo. Yung tipong yung ating pinaniniwalaan, alam ko, naniniwala kayo kay Tatay Digong. Yung mga na yan, mga kandidato natin na yan. Pero doon sa mga solidong kaalyado niya, pati sa partido, iba. Naman sa bagay, yung mga tumatayo doon sa issue ng kulang-kulang na bycam report, puro maiisog. si Congressman si Dungab, PDP ba yan? Hindi, di ba? Hugpong ng pagbabago yun kay VP Sara yun Tapos yung, sino mga punong abala, Atty. Vic Rodriguez, maisog din ho yan. Sana naman sa mga kasama natin. Hindi ko binibira, iniidolo natin yan. Senator Bato, ikaw the best ka, ha? Ikaw yung tawagin dito sa PH Update, ikaw ang aming gentle giant dito, Akala nyo matigas yan, pero ang lambing-lambing yan. Pero sana naman, kasi hinahanap na ng ating mga kababayan, yung mga kandidato na mayroong, alam nila kung ano ang kanilang tinatayuan. Yun ang napansin natin sa mga viewers. Alam mo ng mga viewers, alam mo nila pagka ginugood time sila, pagka binubola sila. Alam mo ng mga viewers yan. Kaya kung ako dito kay Attorney Raul Lambino, bakbakan nyo na rin yung issue ng na yan, ng budget. Kagaya ng pagbakbak nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuloy. Kami tumatawag din po sa kalihim ng DILG. Nasa abroad lang daw po ngayon at kami po ay nai-refer sa NAPOLCOM pero Friday pa daw po yung aming interview. Napakasimple na katanungan ng mga pamilyang ito. Ano na yung pinangako ng gobyerno? Ang spokesperson po ng PNP ngayon, di natin maintindihan kung ano mga pinagkakabalahan. Kung di ho kayo spokesperson na ngayon, sabihin nyo kung hindi na kayo spokesperson. Period. Period. Yun. Itong si Jean Pajardo, masyadong pa-importante. Madam, paglingkuran nyo ho ang sambayan ng Pilipino. Paglingkuran nyo ho yung mga kababayan nating naulila dahil sa paglilingkod sa ating bansa. Hindi ho kung ano-ano kapritsong mga pinag-aatupag nyo. Ano bang tinatrabaho ng PNP ngayon? Kaliwat kanan ng kriminalidad. Mga batang nawawala pag natagpuan, kulang-kulang ang pyesa. Diba? Anong pinagkakaabalahan nyo?
Ito, i-interviewin lang kayo, di kayo ma-interview. Ano naman, kung ako dito kay Manong Ted, talagang bakbakan niya na yan eh. Sabagay, binakbakan niya na. Tuloy ho natin. Sige, tuloy mo na yung balita, baby girl. Samantala mga Mamaya na yan, baby girl, ha? Mamaya na yan. Rekta na tayo doon sa kasunod na banat na yan, kaugnay dito sa gustong pakikipag-ugnayan ng programa nitong si Manong Ted dyan sa PNP. Rekta na ho tayo doon. kapatid. Okay. Mga O, kapatid, sumagot. Sumagot! Sumagot yung staff ni General. Nakikinig ngayon sa atin. ang bilis pala. O, ano sabi? Ang sabi daw, Oo. hindi daw available ngayon kasi daw napakarami daw pong mga gagawin. Alam nyo, dyan sa PNP-PIO, ilagay nyo ang sitwasyon ninyo doon sa pamilya. Correct. Kapwa nyo pulis yun eh. Kung sa inyo nangyari yun, tapos baliktarin natin, buhay itong sa 44 na humihingi ng tulong yung kanyang pamilya at hindi kayo pansinin sa simpleng katanungan, totoo ba yung ipinangako na scholarship o hindi? Di po ba? Tapos ngayon, dinidribble nyo. Talaga? Nyo. Pambihira naman yan, oh. Ano ho yun eh, wala na hong sasandalan yun. Kumbaga yung kanilang haligi ng tahanan, sumakabilang buhay na. Ngayon yung mga benepisyo, nakarapatan naman niya dahil pinaglingkuran niya ang bansa na to, pinaglingkuran niya sa bayan ng Pilipino, inalay niya ang kanyang buhay para sa atin, ha? Karapatan ho niya yon. Yung mga kaanak nila, yung iba nga dyan, wala namang karapatan. Kung makakuha sila ng scholarship dito sa mga congressman na to, di ba? Partida, mayayaman pa yung ibang humingi ng scholarship, di ba? Meron pera pero nabibigyan sila. Kumusta naman ho itong mga na to pero yung pera ho na ipinamimigay para sa scholarship nitong mga congressman na to, hindi ho galing sa kanila yon. Galing ho yon sa kanilang MOOE. O galing ho yun sa kanilang mga nanenok sa kanilang pwesto bilang congressman. Ito hong mga na to, naulila ng mga sa 44, dapat ho sila ho talagang bigyan ng karampatang mga benepisyo kung ano man yung mga dapat nilang matanggap. Huwag yung i-dribble, nakakaya ho kayo. Kawawa naman ho sila. Di ba? Tama yung sinabi ni Manong Ted. Jean Fajardo. Di naman siya pag-ano. Kung ano man mangyari, kung isa ka doon sa mga asawa mo, isa doon sa mga nagurgur. Di ba? Ngayon, ikaw hindi ka pulis. Meron siyang anak na naiwan. Hindi mo alam paano mo pag-aralin. Sasabihin sa'yo ng spokesperson ng PNP busy po kami. Marami pong ginagawa si Jean Fajardo. Pinapakinang niya ho yung nunal niya. Gaganunin ka? Gusto mo? Huwag kong gano'n. Napakababoy niyo. Nako, sige. Okay, yan po ang ating sagot dito po sa staff ni General Jean Fajardo. Opo, kung iniiwasan niyo pong katanungan na yan, sabihin niyo ng diretsa. Di po ba? Nang magkaalaman po tayo, sasabihin namin sa pamilya na namin nakapanayam kahapon. Correct. Ang tanong nila simple, yung ipinangako na scholarship na buo 100%. sa mga Medal of Valor awardees gaya po ng sa 44, ibibigay nyo ba o hindi? Dahil kung hindi, no sila sa NAPOLCOM na 18,000 daw po. At marami pa mga kondisyon para po sa scholarship. Nangako yan, napakinggan natin yan eh. Anak ng toko. Yung sa mga congressman niya, yung scholarship nila, walang kondisyon. Basta ikaw malapit kay Kong, meron kang scholarship. Basta ikaw boboto mo si Kong, yun ang kondisyon. I mean, walang, dapat maintain ka ng grades. Dapat ganito ka, ganyan ka. Yung sa mga yung mga pinamimigay na scholarship, yung iba nga 25,000 kada semester eh. Yung sa NAPOLCOM 18,000. Naku, parang egulso ata yung mga yung mga kaanak ng mga nang nakatanggap ng Medal of Valor Parang meron ho ata tayong problema doon. At dapat sana ang pinakaunang tutulong diyan ang PNP. Si Jean Fajardo, dapat ganito, Manong Ted, pasensya na po. Sobrang busy lang namin pero kukunin ho namin ang numero
ng mga nakapanayam yung kamag-anak na sa 44. Kami na makikipag-ugnayan sa kanila. Kakausapin ho namin sila tapos a-update ho namin kung ano na pag-usapan namin. Para hindi na kayo umabot dito sa sitwasyon na to na sinasabunda yun itong si Manong Ted Pailon. Ano rin yan, sa pamunuan din ho ng PNP yan. Hindi man nga, baka nga hindi nga kahit Jean Pajardo yan eh. Baka ang umaano dyan si Romel Marbil. Yung tipong yung mga bangag daw, yung mga adik, ano lang yan, nagpapahaba ng oras. Para pagka medyo mahaba ng oras, mag-aamok, mantataga. Ganun yung ginagawa Lahat ng mga anak ng sa 44 papag-aralin ng gobyerno hanggang sa makapagtapos sa kolehiyo. Yung mga magpupulis, tutulungan din po na maging pulis. Ngayon, nasaan ang pangakong yun? Napakasimple po, tumatawag kami sa tanggapan po ng spokesperson ng PNP, hindi sumasagot kahapon pa. Ngayon sumagot kasi nga po binabanatan mo sa radyo. O di ba? O, di ba? Ano yan, shot call yan ni Marbil, no, na wag sagutin ang tawag nitong si Manong Ted Pailon. Baka sinabi kay DJ Chacha, baka pinampahaba na nila ng oras. Hindi, sana ko kaya napunta. Oh. Kung wala pang napuntahan, ano nang nangyari sa programa? Diba? Karapatan, kahit tayo mga kababayan, sasabihin nun natin, karapatan nila yon. Kailangan maibigay sa pamilya ng sa 44 yung karampatang benepisyo na dapat nilang makuha. Kasi kung di nagurgur yan, hanggang ngayon sumusweldo yung mga pulis na yan. Walang problema ang pamilya nila. Merong nagpo-provide sa pagkainan nila, ika nga sa mesa nila, merong nagbibigay ng pagkain. Pero wala na ho. Oh, sino magpapaaral dun sa mga naiwan nilang anak? Diba? Thank you so much, Mr. Tuloy mo na. Chair. Itutuloy ko na ito. Sino pa bang mga hindi sumasagot sa atin? Baka pwede natin ma-roll call. Baka sa... Ang cute nito si DJ Chacha. No? Ayun na nga mga kababayan. Rekta na ho tayo dito ha. Comment react ho kayo dun sa pinag-usapan natin na yon. Anong masasabi nyo sa pagtugon ng PNP kaugnay doon sa mga naulila ng mga kababayan nating sa 44? Di ho tayo natutuwa doon dahil ang hirap po niyan. Kahit sa Biblia sinasabi, di ba? Tulungan niyo yung balo. Yung mga balo ho yung mga yun eh. Mayroon silang naulila eh. O, tapos kayo, dyan sa PNP, ihingin lang naman ng panayam nyo kung ano yung, antag dito, kung ano yung masasabi nyo, kung ano nang nangyari sa programa na to, ayaw nyo makipag-ugnayan. Talagang maghahalong balat sa tinalupan dyan. Tuloy ho tayo mga kababayan. Dito ho tayo kay Rep. Ralph Tulfo, humingi ng paumansin, kaugnay sa pagdaan ng kanyang sasakyan o saan sa bus lane. Yan ang problema diyan, no? Kahit ano pang paumanhin mo, Brad. Kahit ano pang paumanhin mo, dapat sana kayong mga anak, kayong mga politiko, kayo hong magpakita ng magandang halimbawa sa mga motorista. Kahit ano pa hong paliwanag nyo, kahit ano pang panghihingi nyo ng sorry, entitled kayo. Mga feeling entitled kayo. Mga mga tipong kala mo dapat sila katakutan. Pagka dumaan dyan sa EDSA bus lane, ordinaryong Pilipino, hila sa sakyan. Ticket ka dyan. Diba? Pero sila mga kababayan, nagmamadali lang ako. Anak ng tokwa. Kahit kumbaga nangyari na ang nangyari, Senator Rapi. Yung mga anak nyo, mga ingrato, mga spoiled brat, kahit gaano ka pa nagmamadali, kasi dumaan na ho tayo dyan. Dumadaan ho tayo dyan. Hindi dyan sa bus lane, doon sa mga ordinaryo sasakyan. Allergic nga ako dyan. Ayaw ko nga tumabi dyan eh. Nakikita ko nga lang yun kasi, di ba, hindi ka dapat yan, doon ka. Kung matraffic ka, walang problema. Ganun ho talaga eh. Natatraffic ka, sabay-sabay kayong natatraffic, hindi lang ikaw natatraffic. Pero hindi porket ikaw isang politiko, daan-daan ka lang dyan, walang problema. Mali naman ho yun. Pakinggan ho natin ang paliwanag nitong si Rapi Tulfo. Isa sa mga pinaka-inutil na senador ngayong mga panahon na to. Humingi na ng paumanhin si Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo kaugnay sa pagdaan ng kanyang sasakyan sa EDSA Busway. Paglilinaw ni Tulfo, hindi niya ginamit ang kanyang pangalan at posisyon para makalusot sa insidente. Hindi niya ginamit ang kanyang posisyon. Ang ginamit lang niya yung kanyang mamahaling sasakyan na merong selyo ng
Senate of the Philippines. Hindi ho niya ginamit yung kanyang pangalan. Akala niya siguro pagka nakita ng enforcer na merong selyo ng Senate of the Philippines, palalampasin na itong unggoy na to. Hindi ho siya, hindi ho siya sinato ng mga enforcer. Kaya tama ho yan, no? At wag ho kayong dadaan dyan. Para ho yan sa mga bus. Inallocate yan sa mga bus. Kasi kahit na, ganito lang ha, kahit na sabihin natin hindi lang bus makakadaan yan, makakabilis ba sa daloy ng trapiko? Hindi pa rin ho. Yang isang lane na yan, pagka pinadaanan mo ng mga pribadong sasakyan yan, bibilis na takbo ng trapiko, hindi ho bibilis. Ang issue ho talaga, napakarami hong sasakyan dyan. Bakit napakarami ng sasakyan? Kasi napakapangit ng transport system natin. Bakit napakapangit? Kasi yun ang gustong mangyari ng pamahalaan nitong administrasyon ni Marcos Jr. Yun ho yun. Kung meron man ho kayong sisisihin dyan, walang iba kundi ang si Marcos Jr. Diba? Kung pinagpatuloy niya yung mga dikain ng nagdaang administrasyon, sa tingin ho natin kahit papaano, naibsan na yung trapiko na yan dyan sa Metro Manila. No? Ano ho yan? Political will, ika nga. Ang pangit to ng transport system. Anong gagawin ng mga ordinaryong Pilipino? Ang pangit ng tren, walang subway. Di ba? Feeling ng mga Pilipino pag meron ng programa na gumagawa sila ng subway. Wow, may subway na tayo. Wow, may subway na tayo. 80s pa ho sa iba't ibang bansa, meron na silang subway. Sobrang napag-iwanan na ho tayo, kaya wag ho kayo masyadong ma-excite. Ngayon, di ho natin malaman kung ano nangyari doon sa subway na inumpisa nung panahon ni Tatay Diggs, no? Doon sa mga iba pang programa, no? Marami ho dyan, nahinto dahil sa kabangagan ng administrasyon na to. Anong gagawin ng mga ordinaryong Pilipino pagkapangit ang transport system? Ang mura ng pagbili ng sasakyan. Di ba? Meron ka lang 20, 30,000, makakapaglabas ka na ng sasakyan. Bibili yan ng marami sasakyan kasi ang pangit ng mga jeep, delikado. Diba? Yung train tumitirik. Anong ginagawa ng mga ordinaryong Pilipino? Nagbibilihan ng sasakyan. Napakamura eh. Anong mangyayari sa karsada natin? Mapupuno ng sasakyan. Pero pagka pinaganda ang transport system natin, kagaya sa mga karatig bansa natin, kahit ako, hindi na ako magdadala ng sasakyan. Magte-train na lang ako. Ba't ka pa magdadrive? Upo ka na lang na ganyan. Tapos ang bilis pa. Sarap sarap mag-commute pagka ganun, di ba? Pero ngayon, paano ka magko-commute? Di ba? Ang pangit. Ang hirap po mga kababayan. May bit ka. Meron kang anak. Naku, yari ka dyan. Kasi ang ginagawa ho ng pamahalaan na to, gusto ho nila na manatili lang ho tayong ganyan. Ano ho yan domino effect yan Pagka maraming napaka bigat ng trapiko, malaki yung lugi niyan sa ekonomiya ng ating bansa. No, malaki yung lugi niyan. Pagka pangit ang ekonomiya, marami hong naghihirap na Pilipino. Pagka marami naghihirap na Pilipino, doon nagpapabida ang mga politiko. Ano lang ho yan mga kababayan, wag ho kayong magpadala dyan sa mga kabalbalan ng na yan. Lahat ho ng nangyayari dito sa administrasyon na to, nakikita nyo na maganda para sa pagmamata ninyo o kung ano pa man, lahat ho yan ay ang magbebenepisyo yung mga pamilyang nakaupo ngayon sa pamahalaan. Hindi ho yung mga ordinaryong Pilipino. Kaya wag ho kayo magpabola dito sa administrasyon na to. Naku, napakarami hong kabudulan na ginagawa nito Madami hong kabudulan. Kung meron man sila yung Maharlika Investment Fund, naku, malaki hong yan. Yan, baka kailangan ding magpetisyon sa Supreme Court, baka unconstitutional din yung na yan. Maharlika Investment Fund, di ba? Kung saan nila i-invest, anong mangyayari sa revenue, baka ibubulsa lang ng mga humahawak dyan sa mga pondo na yan yung kikitain ng di ba? Mga investment yan. Di ho natin alam kasi di naman sila transparent. Sino na naman magbebenepisyo? Yung mga nakapaligid sa administrasyon. Di ba? Wala raw nangyaring pang-aabuso sa mga nanghuli sa kanila noong nakaraang Huwebes. Hindi rin nila ito tinakasan at tinanggap ang kanilang tiket at pagkakamali. Hindi naman sinabi ni Tulfo ang dahilan ng kanilang pagdaan doon. Mukha pa lang abusado na Tingnan nyo naman anak ni Tulfo. Yung mga nasa second district, nasa sa inyo, iboboto yung mga Tulfo na yun. My goodness. Maawa ho kayo sa mga Pilipino, maawa ho kayo sa mga constituent nyo. No, kung merong isang Tulfo, siguro yun, si Ben Tulfo, yun, pwede nating palusutin yun.
Kasi pagka doktor, si Doc Richard Mata na yung gusto ng mga kababayan natin dito sa PH Update. Siya panalo dito eh. Ngayon, ang tanong dito, kung meron pa tayong isang slot, o sinong gusto nyo, Doc Willie Ong o itong si Ben Tulfo, mamaya ho, pag-usapan natin yan sa comment section. Kasi yung si Manong Ben parang ano siya silent DDS ika nga, di ba? Pero ayon sa kanyang ama na si Senator Raffy Tulfo, posibleng nagmamadali Anong nangyari kay Raffy Tulfo? Ba't parang nagmamanas ang mukha? Di ba? Ba't nangyari sa'yo? Talagang gusto yung pigilan yung yung aging nyo, gano'n, kung ano-anong gamot ang tinuturok nyo sa mga pagmumukha nyo, sa katawan nyo, iniinom nyo. Kaya tingnan nyo naman ng hindi naman ganyan ang mukha ni Raffy Tulfo nagpabanat ng mukha. Nung nakita ko siya, ba't namamaga mukha nito? Oh, di ba? Tuloy. Senator Raffy Tulfo, posibleng nagmamadali sila noon. Inamin daw sa kanya ng anak ang nangyari at pinagsabihan na niya tungkol sa insidente. Ayun. Nagmamadali. Sila lang naman may karapatan pagka yung mga Tulfo nagmamadali, pwede dadaan sila sa busling. Nagmamadali sila noon eh. Diba? Ano magagawa yun? Nagmamadali. Mga bilyonaryo yun eh. Pagka nagmamadali yung mga bilyonaryo, okay lang na dumaan dyan sa mga busling na yan. Pero pagka ordinaryong Pilipino nagmamadali, naku, yari ka dyan, baka ma-impound pa sa sakyan mo dyan, di ba? First offense, second offense, baka kansilado pa nga mo dyan lisensya mo Pero sila, dahil mayaman sila, merong katungkulan sa pamahalaan, ang kanilang palusot nagmamadali kami. Palakpakan ho natin, naknantoko. Oo. Pero itong si Pastor Kibuloy, number 53 sa Balota, sigurado ho natin, hindi ho niya gagawin yan. Hindi ho niya gagawin yung ginagawa ng mga politiko na yan, kagaya nitong yung kamag-anak ni Wing Gatchalian, anak nitong si Tulfo. Pansin niyo ho po mga kababayan, kalamitan mga nadumadaan dyan sa dyan sa busline na yan, puro politiko. Yung mga kamag-anak nitong mga senador, yung feeling entitled nga ho sila. Pero wala ho kayo ni isa, ordinaryong Pilipino maglalakas ng loob na dumaan dyan. Batas yun Di ba rules yun? Yung mga Pilipino, sinusunod natin yung rules. Pero itong mga itong mga walang yang politiko na to, okay lang naman mahuli sila. In the first place, hindi naman sila nagdadrive, nakasakay lang naman sila. Hindi naman sila matitikitan, makakapagpasori naman sila. Di ba? Yun ang utak nila. Magkano ba ng ticket? 1,500? 2,500, 5,000. Ano ba naman yung 10,000 dito sa mga Tulfo na to? Wala silang pakialam dyan. Yan ang problema dito sa dito sa bansa na to. Kaya nila, kahit araw-araw mo pang hulihin yung mga walang yang na yan, yung mga walang yang politiko na yan. Dahil wala naman kwenta sa kanila, yung 5,000, 10,000, yung huli-huli na yan. Yan, medyo nag-viral ka lang, pero bukas makalawa dahil makakalimutan ng mga Pilipino, okay lang yan, di ba? Ngayon mga kababayan, sa tingin natin, kung tayo tatanungin kung sakali sa mga susunod na panahon, may mga politiko pang dumaan dyan, dapat yung iginagawad na parusa doon sa mga ordinaryong Pilipino na nagpupumilit o emergency o kung ano pa man ang dahilan niya, ba't dumaan siya dyan, dapat pagka politiko, mas mabigat ang kaparusahan. Kasi dapat kayo mga nanunungkulan, kayo ang mas sumusunod sa batas. Kayo ang magpakita ng magandang halimbawa sa ating mga kababayan. Congressman pa naman, mambabatas honorable na naman. 'Di ba? Dapat pagka kayo dumaan diyan, mas mabigat yung kaparusahan nyo. Kansilado, i-impound sa sakyan, pati yung politikong nakasakay, dapat tikitan 10 beses yung bayad. Kasi kung pa 5,000, walang pakialam yan. Kahit nga sabihin mo sa mga yan, sige, kadadaan mo dito sa busline, bayad ka na 10,000 dun sa dulo. Okay lang sa mga yan. Kasi wala naman kwenta yung pera sa mga yan. Sa sobrang yaman nila. Pero tayo mga ordinaryong Pilipino, pagka nahuli ka, mawa 1,500 ka dyan, matu 2,500 ka dyan. Ang bigat Diba? Kaya wala silang pakialam. Mahuli na kung mahuli, wala akong pakialam dyan. Basta makarating ako dun sa pupuntahan ko. Kahit bawal. Ganun kawalang hiya. Yaang mga yung mga politiko na yan. Pero nung panahon kasi ni Tatay Digong, pansin nyo, talagang yung mga mga politiko, talagang pinanindigan nila yung tawag sa kanila.
yung pagiging public servant, talagang isinapuso ho nila. Pati mga pulis noong panahon ni Tatay Digong. Ito nakita ho kasi natin pagka nakakita ka ng pulis, parang ang taas ng respeto mo dito sa mama na to. Kasi pulis nakita mo yung damit niya, sasabihin mo sa sarili mo, safe ako kasi may pulis dito. Noong panahon ni Tatay Digong yun. Di ba? Pagka mayroon ka nakikitang pulis, may pulis Parang sa ibang bansa, yung tipong, may pulis. Parang hindi ka pwedeng gumawa ng kabalbalan kasi talagang aanuin ka, tatrabahuin ka ng mga yan. Pagkagabi lumalabas, okay lang lumabas ng gabi kasi wala nang mga mga mandurukot, di ba? Wala nang ganoon Hindi naman totaling nawala, pero karamihan ng mga karsada at lugar sa Pilipinas naramdaman yung political will nitong si Tatay Digong na pagsawata sa ipinagbabawal na droga at kriminalidad. Pero dito mga kababayan, pagka merong isa nagsabi dito sa administrasyon ni Bangag na mas safe itong panahon na to sa panahon ni Tatay Digong, baka iumpog ko ang ulo sa simento. Grabe naman, umpog talaga. Batukan ko na lang, di ba? Kaya baka sampalin ko na lang. Di ba? Ganun na lang mga kababayan, no? Kayo, comment nyo sa baba, anong masasabi nyo dito sa mga feeling entitled, mga kala mo sila may-ari ng Pilipinas pagka asal sakali, kahit saan sa totoo lang, kahit saan nyo makasabay, yung mga mayayaman na yan, yung mga tulpo, yung mga politiko na yan, akala mo kung sino, real talk sa mall, kahit saan nyo makita yan. Yung tipong pagkatinignan ka, kala mo kaya nilang bilhin lahat, pati yung mga pagkatao ng mga nakakaharap nila. Mga walang yanga hindi mo makikita yung humility, yung talagang masasabi mong public servant, malapit sila sa tao. Hindi mo nga malapitan yung mga yan Yung mga